Elias POV. Pinagmamasdan ko ang natutulog na si Annika. Napakaganda niya talaga, napakaamo ng kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero paggising ko isang umaga, ay si Annika na ang laman ng isip ko. Unang araw pa lang nang makita ko siya, alam ko kakaiba siya. Iba siya sa lahat ng babaeng naging girlfriend ko. Siya lang ang babaeng may lakas loob na sigawan ako at sagot-sagutin. Yung ugali niya ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, napakatapang niyang babae. Nung una gusto ko lang siya mapa sa akin, at makuha katulad ng ibang babae. Pero nung mga oras na may iba siyang kasama, at mahuli ko siyang kausap at hinalikan siya ni Dom. Nagselos talaga ako ng husto, alam kong hindi na normal ang nararamdaman ko para sa kanya. She changed me. Mahal ko na ang babaeng ito. Ayoko na mawala siya sa akin. Gusto ko akin lang siya. Kaya gagawin ko ang lahat para mahalin niya lang ako. Sa kanya na umiikot ang buhay ko, she's my life, my world, my everything. Hinaplos ko ang makinis na katawan ni Annika, at dinampyan ng halik sa kanyang balikat. Tumayo ako sa kama at kinumutan siya. I love you. Bulong ko sa kanyang tainga. Nagbihis ako ng damit at lumabas ng cabin, upang kumuha ng makakain sa resto. 12:00 na rin kasi ng tanghali. Naglalakad ako nang matano ko si Edward, patakbong lumapit ito sa akin, habang humahanggos pa ang lalaki. Boss, kanina pa kita hinahanap, tumawag si Mike. Sinugod raw sa hospital ang nanay ni Ma'am Annika. Mukhang malala ang lagay. Bigla akong kinabahan sa tinura ni Edward. Bakit hindi tumawag sa akin si Mike? Si Mike ay isa sa mga tauhan ko, na inutusan kong bantayan ang nanay at kapatid ni Annika. Ihanda mo ang sasakyan. Tawagan mo din ang mga katulong sa mansyon na iayos ang mga gamit ni Annika, babalik tayo ngayon sa Manila. Now, honest ko kay Edward. Yes boss, at umalis na ito. Agad naman akong naglakad pabalik sa cabin. Annika POV. Nagising ako sa tunog ng ringtone, na nanggagaling sa cellphone. Agad ako napaupo sa kama, at hinanap ang cellphone. Nakita ko ang sling bag ko, na nakapatong sa side table ng kama. Agad ko ito kinuha at binuksan. Nagmamadali akong dinukot ang cellphone ko doon. Tiningnan ko ang screen kung sino ang tumatawag, si Ella. Sinagot ko kaagad ito. Hello Ella. Sagot ko. Narinig ko ang pagsinghot niya sa kabilang linya. Teka, umiiyak ba siya? Bigla tuloy akong nakaramdam ng hindi maganda. Ella. Tawag ko muli sa kanya. Ate, si nanay. Anong nangyari kay Nanay Ella? Sabihin mo. Bigla na lang kumawala ang luha ko sa aking mga mata. Sinugod namin siya ngayon sa hospital ate. Nahihirapan siya huminga. Ate please. Umuwi ka na dito, kailangan ka ni nanay. Kailangan kita, hindi ko kaya mag-isa ito. Kailangan ka namin ate, pakiusap umuwi ka na. Rinig ko ang paghikbi ni Ella sa kabilang linya. Ito ang kinakatakot ko, matapang si Ella, pero pagdating kay nanay, mahina siya. Kailangan ko na ba ihanda ang sarili ko? Si nanay mawawala na ba siya sa amin? Biglang sumikip ang paghinga ko, dahil sa bigat na nararamdaman ko. Humagulgol ako, hindi pa ako handa, hindi ko pa kaya mawala si nanay. Sige Ella, ngayon din babalik ako dyan sa Manila. Wika ko sa kabilang linya. Matapos magpaalam ni Ella, ay agad ako tumayo sa kama. At mabilis na nagbihis. Kailangan ko bumalik ng Manila, kailangan ako ni nanay, kailangan ako ng kapatid ko. Biglang bumukas ang pinto ng cabin, at pumasok doon si Elias. Puno ng pag-aalala sa mga mata nito. Sweetie, tawag niya sa akin. Elias, si nanay. Kailangan ko bumalik sa Manila. Umiiyak na sambit ko. Please sweetie, don't cry. Nasasaktan ako kapag nakikita kang umiiyak. Magiging okay din si nanay. I promise she will get well, I will help you. Saad niya at mahigpit akong niyakap. I'm here, I won't leave you. Bulong niya sa akin at hinhila na palabas ng cabin. Siya na rin ang nagbitbit ng bag ko, dahil patuloy pa rin ako sa aking pag-iyak. Nang dumating ang sasakyan ay agad kami sumakay, si Raymond ang nag-drive patungo sa mansyon. Pero nagtaka ako dahil hindi na kami dumaan doon. Dahil tumuloy na kami kung saan naghihintay ang private plane, na sasakyan namin pabalik ng Manila. Hindi man lang kami nakapagpaalam kay tito at tita.
Pagkarating namin sa private place ng Falcon, ay agad kami lamulan sa eroplano. Habang nasa biyahe kami ay tahimik lang ako umiiyak. Habang ang ulo ko ay nakasandal sa matigas na dibdib ni Elias. Please, sweetie, stop crying, everything will be fine. Kahit paano ay gumagaan ang loob ko dahil kay Elias. Pakiramdam ko ay may karamay ako sa kahit anong oras. Nang lumapag ang eroplano, ay inalalayan ako ni Elias pababa ng private plane. Agad naman may tumigil na sasakyan sa tapat namin, habang ang mga gamit ay si Edward at Raymond ang may dala. Medyo mabilis ang patakbo ng sasakyan patungo sa hospital, na pinagdalhan kay nanay. Nang makarating kami sa hospital, ay agad kami nagtungo sa nurse station, upang magtanong kung saan nakakonfine na kwarto si nanay. Excuse me miss, saan nakakonfine si Angela Diaz? Tanong ko sa babaeng nurse na nakayuko. Nagangat ito ng paningin, at sandaling tumingin sa akin, bago tumingin sa computer na kaharap nito. Nasa ICU po si Mrs. Angela Diaz. Dahil hindi maganda ang lagay nito. Saad ng nurse na pinagtanungan namin. Mabilis naman kami nagtungo sa ICU. Sa labas ng pinto ay natanong ko si Daniela, nakaupo ito sa hospital bench, at may dalawang lalaki itong kasama. Ang isa ay nakaupo sa tabi niya, at inaalo ang umiiyak na si Ella. Nang makalapit kami ay saktong nag-angat ng ulo si Ella, dahil nakayuko ito. Ganoon din ang lalaking kasama niya. Ate, sambit niya at tumayo sa pagkakaupo, at mahigpit na yamakap sa akin. Ate, si nanay paano kung mawala na siya sa atin? Umiiyak na saad nito. Huwag kang magsalita ng ganyan Ella, gagaling pa si nanay at makakasama pa natin siya ng matagal. Iyon na lang ang sinabi ko, para mapakalma si Ella. Kasi kahit ako hindi ko alam kung gagaling pa ba si nanay. Kung makakasama pa ba namin siya ng matagal. Bumitaw ako sa pagkakayakap kay Ella, at tumingin doon sa lalaking kasama niya. Nakatingin din ito sa akin, napakaganda tingnan ng mga mata nito. Nakasing dilim ng gabi, at may mahaba at mapilantek na pilik mata. Sino siya? Tanong ko kay Ella. Si Felix Sandoval ate, kaibigan ko. Alanganing sagot ni Ella. Tumango lang ako at tumuloy sa silid, kung saan nakarete si nanay. Bumungad sa akin ang iba't ibang aparatong nakakabit sa katawan ni nanay. Awang-awa ako sa kalagayan niya ngayon, alam kong nahihirapan na rin siya. Umupo ako sa silya na malapit sa hospital bed ni nanay. Hinawakan ko ang kamay ni nanay, sobrang lamig nito. Nay, andito na po ako, ang maganda mong anak. Naiiyak na sambit ko. Nay, wag muna ngayon please. Hindi pa namin kaya. Hindi pa kami handa ni Ella na mawala ka sa amin. Tuluyan nang bumuhos ang luha ko, na kanina ko pang pinipigilan. May pangarap pa tayo diba? Sabi ko sa'yo na patatayuan pa kita ng bahay yung up and down. Di ba iyon ang gusto mo inay, tapos bibigyan kita ng maraming apo? Paano pa matutupad ang lahat ng iyon kung mawawala ka na? Kung iiwan mo na ako, kami ni Ella. Tuloy-tuloy lang ang pag-iyak ko, nang may yamakap sa akin mula sa aking likuran. Tahan na siguradong hindi magugustuhan ni nanay, kung umiiyak at nalulungkot ang maganda niyang anak. Thank you Elias at sinamahan mo ako dito. Hindi ko kakayanin kung kaming dalawa lang ni Ella. Maraming salamat dahil nandito ka sa tabi ko, dumating ka sa buhay ko. Ani ko at bahagyang pinisil ang kamay niya. Wala iyon sweetie, ang problema mo ay problema ko na rin. Sabi niya at dinampyan niya ng halik ang aking pisngi. Ilang sandali ang nagtagal, ay lumabas kami ni Elias sa ICU. Ngayon ko lang din napansin, na isang private hospital pala ito. Bibili lang ako ng makakain natin sa labas. May gusto ka bang kainin sweetie? Tanong ni Elias. Kahit ano na lang ikaw na ang bahala. Walang ganang sagot ko. Okay, just wait for me here, I'll be right back. Saad niya at dinampyan ako ng halik sa labi. Pagkalis ni Elias ay naupo ako sa tabi ni Ella. Wala na rin yung lalaking kasama niya kanina. Ang tanging narito na lang ay yung lalaking nakaitim na suit. Ella, ano ba ang nangyari? Bakit nagkaganyan si nanay? Tanong ko sa aking kapatid. Hindi ko alam ate, basta nung dumating ako sa bahay ay nasa sahig na si nanay at wala nang malay. Lumalala na siguro ang sakit ni nanay, kasalanan ito ng magaling naming tatay. Kung hindi niya kami iniwan noon.
At kung bumalik lang sana siya, ay hindi magkakasakit si nanay. Sana makakasama pa namin si nanay ng mas matagal pa. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik na si Elias, may bitbit itong dalawang brown paper bag. Si Edward naman ay nakasunod lang sa kanya, at may dala din itong isang paper bag. Kain ka na, sweetie. I'm sure na nagugutom ka na. Wika nito. Sige na Ate Eka, kumain muna kayo ni Kuya Elias. Ako muna magbabantay kay nanay. Sabi ni Ella. Nagtungo naman kami sa ibaba ng hospital, kung saan naroon ang canteen. Doon kami kumain ni Elias, at nang matapos kami ay agad kaming bumalik sa ICU. Nasa hallway pa lang kami nang matano ko si Ella may kausap itong doktor. Kaya nagmadali akong humakbang papunta sa direksyon nila. Doc, tawag ko sa lalaking doktor. Humarap naman ito sa akin, at malungkot na ngumiti. I'm sorry, iha. Malungkot na sambit ng doktor. What do you mean? Si Elias ang nagtanong. I am sorry to say that, the patient's life will not last much longer. Masyado nang mahina ang katawan ng pasyente. Malala na ang sakit niya sa baga. Anang ng doktor. Para akong mabubuwal sa kinatatayuan ko, dahil sa tinura ng doktor. So sinasabi mo bang mamamatay ang nanay ko, ganun ba? Anong klaseng doktor ka kung hindi mo kayang gamutin o pagalingin ang nanay ko? Di ba trabaho mo yun? Paanas na sabi ko. Ate Eka, tawag sa akin ni Ella. I'm sorry iha, doktor lang ako, hindi ako Diyos na kayang maghimala. Excuse me. Pagkasabi niya noon ay umalis na siya. Para akong lantang gulay nang akayin ni Elias paupo sa hospital bench. Lumipas ang ilang oras ay sumapit na ang gabi. Pero si Elias ay nanatili sa aking tabi, hindi siya umalis. Elias, kailangan mo na umuwi, gabi na. You need to rest. I know you're tired. Matamlay na saad ko. No, I will not leave here. I will not leave you. I will be with you. Matigas na turan niya. Huwag nang matigas ang ulo, sige na umuwi ka na at magpahinga. Masyado na ako nakakaabala sa'yo. No, you are not. Mahal kita kaya gusto kita damayan. Ikaw ang wag matigas ang ulo, Anaka. Naiinis na saad nito. Kuya Elias, Ate Eka, huwag na kayo magtalo riyan. Pareho lang kayong pagod, kaya pareho kayong uuwi at magpahinga. Anang ng aking kapatid. Ayaw ko, paano ka? Sino ang kasama mo dito? Sambit ko. Ate, wag ka mag-alala, nandito si Kuya Mike, sasamahan niya ako. Sagot niya at tinuro ang lalaking nakaupo. Sino naman siya? Tanong ko sa aking kapatid. Tauhan siya ni Kuya Elias, siya ang nagbabaante sa amin simula nang umalis kayo. At siya din ang naging katulong ko nang isugod si nanay dito sa hospital. Tumingin ako kay Elias, ginawa niya iyon. Pinabantayan niya sila nanay at Ella. Ginawa mo iyon. Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ko. Because I love you. So I love your family too. Nasa tamang lalaki na ba ako? Thank you, Elias. Mahal din kita. Sambit ko at niyakap siya ng mahigpit. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya at tumangala. Anong nangyari sa lalaking ito? Bakit parang gulat ang ekspresyon ng mukha niya? May mali ba akong nasabi? Ano nga ulit yung sinabi mo? Tanong niya nang ipinagtaka ko. Ang sabi ko, thank you at ma. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko, nang maalala ko ang huling nabigkas ko. Naisatinig ko ba iyon? Yung huling sinabi mo, ano nga ulit iyon? Tanong niya muli, hindi mawala ang ngiti nito sa labi. Hay naku, sige na nga, gumura na kayo, masyado kayong sweet. Nilalanggam tuloy ako, supi. Umalis nga kayong mga cotton candy. Pagtataboy sa amin ni Ella. I really don't like sweets. Namamit ang panlasa ko. Dagdag pa nito, Kuya Elias, iuwi mo na yan si Ate Eka, dugtong pa niya. Wala na akong nagawa kung hindi ay umuwi na lamang. Binabaybay namin ang kalsada pauwi sa amin, nang hawakan ni Elias ang isang kamay ko. Are you okay, sweetie? Nag-aalalang tanong niya. Yes, I'm okay, thank you. Nakangiting saad ko. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng gate ng iskinita. Bumaba si Elias, at pinagbuksan ako ng pinto ng sasakyan. Thank you. Pasalamat ko. Sige na, ayos na ako dito, umuwi ka na. Sambit ko. No, ihahatid muna kita hanggang sa bahay nyo. Pumayag na lang ako, dahil alam ko na ipagpipilitan niya din ang gusto niya.
Sarado na ang ibang bahay, at wala ring masyadong tambay sa labasan. Pagkarating namin sa tapat ng pinto ng bahay namin, ay humarap ako sa kanya. Sige na, okay na ako dito, salamat Elias. Nakangiting sabi ko. Are you sure na kaya mo ang mag-isa dito? Hindi ka ba natatakot sa multo? Biro niya. Ano ka ba, matakot ka sa buhay, huwag sa multo? Natatawang sabi ko. Pagkapasok ko sa pinto, ay dumungaw muna ako dahil nakatayo pa rin ito sa labas ng bahay. Sige na, umalis ka na, at baka tumirik ang mga mata ni Edward at Raymond kakahintay sa'yo. Saad ko. I-lock mo ng mabuti ang pinto, at huwag mong bubuksan kung may kakatok. Yes sir, saad ko. Wala man lang bang good night kiss, wika niya at hamaba ang nguso nito, habang nakapikit. Pinitik ko nga siya sa noo, para kasi siyang syunga. Please just one kiss. Nakasimangot na sabi nito. Fine. Lumabas ako ng pinto at tumingkayad, para abutin ang kanyang labi. Mabilis ko siyang dinampyan ng halik sa labi nito. Pero iba ang nangyari, yung simpleng halik ay nauwi sa malalim na halikan. Dahil ang isang ito, ay hinawakan niya ang likod ng ulo ko. Ilang segundo ang tumagal bago niya ako bitawan. Hoy, hindi kiss ang ginawa mo. Saad ko. Bakit, ano ba ang tawag mo doon, hindi ba kiss yun? At isa pa, ayaw kong nabibitin sweetie, masama ako mabitin. Nag-init ang buong mukha ko, dahil sa sinabi niya. Ang heret mo, sabi ko at sabay palo sa braso niya. Sayo lang naman ako maharot sweetie. Sagot niya pa. Kainis, kinikilig ako. Sige na, umalis ka na, pagtataboy ko sa kanya. No. Anong no? Taas kilay na tanong ko. I changed my mind. You what? Tanong ko muli. Hindi kita iiwan dito mag-isa, dito ako matutulog. Saad niya at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay. At bakit dito ka matutulog? Matare na tanong ko. Dahil sasamahan kita, hindi ako papayag na mag-isa ka dito. Paano na lang kung pasukin ka dito, sino ang magliligtas sa'yo, sino ang tutulong sa'yo? Pero papa, hindi ko natuloy ang sasabihin ko, nang may tinawagan ito sa cellphone. Umuwi na kayo. Sunduin niyo na lang ako dito bukas. Pagkasabi niya ay pinatay niya ang cellphone. Umiling-iling ako at nilock na lang ang pinto. Umupo naman siya sa upuan na gawa sa kawayan. Pagkatapos ay naghubad ito ng damit. Lumantad tuloy ang nagyayabang na abs niya. Nahuli niya akong nakatitig sa kanya, kaya umiwas ako ng tingin. Gusto mo ba ng kape or tubig? Tanong ko habang ang mata ko ay nakatingin sa ibang direksyon. No, ayaw ko, iba ang gusto ko. Bakit, ano ba gusto mo? Gusto mo bang kumain? Yes, pero ano ang gusto kong kainin, pwede ba? Anang niya at sabay ngumisi. Uminit ng husto ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Oh, patawarin niyo ang lalaking ito, masyadong maalay. Saad ko sa aking isipan. Mr. Falcon, pwede ba kahit ngayong gabi lang maging behave ka? Nakakailan ka na sa akin? Simula pa kanina. Umayos ka kung ayaw mong putulan na kita. Tumalikod na ako, at naglakad papunta sa kwarto ko. Rinig ko ang malakas na tawa niya mula sa sala. Pagkatapos ko mag-half bath at magbihis, ay lumabas ako ng kwarto. Sigurado ka bang dyan ka matutulog? Tanong ko kay Elias dahil sabi niya sa upuan na lang siya matutulog. Alam ko na hindi siya makakatulog dyan ng maayos. Dahil masyadong maliit, at maiksi ang upuan na iyan para sa kanya. Sa tangkad ba naman niyang iyan, at laki ng katawan, baka bumaluktot siya ng tulog. Sige na, doon ka na matulog sa kwarto ko. Tumingin siya agad sa akin, at umaliwalas ang mukha nito. Ngumiti ito kaya lumantad ang pantay, at mapuputing ngipin ng lalaki. Basta behave ka lang at huwag malikot iyang kamay mo, kung ayaw mong maputulan. May gunting ako sa tokador. Biro ko sa kanya. Hamalakhak naman siya ng malakas. Hindi ko alam na may pagkasadista ka pala, sweetie. Natatawa niyang sabi. Pumasok na kami sa kwarto, at binuksan ang electric fan. Oh, wala akong aircon dito, kaya bawal ang maarte. Ani ko. Pumunta ako sa harapan ng salamin, at nagsukli ng buhok ko. Mula sa reflection ng salamin, ay nakita ko siyang humiga na sa kama. Hay, ang sarap talaga ng tanawin. Litanya niya. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya, at mabilis na lumingon sa kanya.
Nahuli ko siyang nakatitig sa pang-upo ko. Mr. Falcon. Sambit ko sa pangalan niya at pinaningkitan siya. Sorry, behave nga pala, bulong niya. Pagkatapos ko magsukli, ay tumabi na ako sa kanya. Patagilid akong humiga paarap sa kanya. Good night, Elias. Saad ko. Mas maganda ang tulog ko kung ano. Putol ko sa sasabihin niya, habang nakataas ng kilay. Kung yayakapin mo ako, ito naman. Good night, sweetie. Tatawa-tawang sabi nito. At pinatakan ako ng halik sa aking noo. Kinuha niya ang isang kamay ko, at dinala sa tiyan niya. Ang ulo ko naman ay hinilig niya sa kanyang braso. Amoy na amoy ko tuloy ang panglalaki niyang pabango. Ang bango din ng kilikili niya, sarap amoy-amuyin. Kusang yamakap ng mahigpit ang kamay ko sa kanyang tiyan. Good night, sweetie. I hope you can dream of me. Malamyos na sabi nito. Ipinikit ko na ang aking mata, at hinayaang lamunin ng antok. Kailangan ko na matulog, maaga pa akong magigising bukas.